Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Binigyang diin ni Bangsamoro Chief Minister Abdulrauf Makakua ang shared pursuit of self-determination sa kanyang talumpati sa International Peace Conference na may temang After the Peace Agreements, Bangsamoro and Beyond na ginanap sa Makati City kamakailan. Dinaluhan ng mga kinatawan ang 3 araw na conference mula sa Bangsamoro at national government, international partners, civil society organizations, academe at media upang talakayin ang post-accord governance at iba't ibang pagsisikap para sa pangmatagalang kapayapaan. Binigyang diin ni Makakua na ang paglagda sa mga kasunduan pangkapayapaan ay bunga ng pagkakita sa pagkakataong itaguyod muli ang hustisya sa pamamagitan ng mga institusyon ng hindi na nangangailangan ng dahas. Ipinahayag din niya na ang pag-asa na magsilbing plataporma ang conference para sa pagbahagi ng mga karanasan at aral, pagpapatibay ng mga ugnayan at pagbuo ng mga panibagong partnership para sa mas matatag na kapayapaan. Matagumpay na nagtapos ang interpellation period sa Bangsamoro Parliament para sa panukalang lumikha ng Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Commission noong November 20, 2025. Ayon kay Suharto Ambulodto, Chair ng Committee on Bangsamoro Justice System, tututukan ng komisyon ng mga isyu ng massacre sa pilitang paglikas, marginalization, pang-aagaw ng lupa at pagguho ng Bangsamoro identity. Binigyang diin ni Ambulodto na ang panukalang Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Act ay nakabatay sa 4 na haligi ng transitional justice: pagkilala sa katotohanan, hustisya, reparasyon at garantiya na hindi na mauulit ang mga nakaraang paglabag. Batay sa committee report at explanatory notes ng panukala, layo nitong tugunan ng dekadang historical na inhustisya at paglabag sa karapatang pantao sa Bangsamoro, kabilang ang mga insidente ng karahasan, pag-aagaw sa lupaing ninuno at matagal ng pagkakait ng serbisyo at oportunidad sa maraming komunidad. Nakasaad din sa panukala na magpapatupad ang komisyon ng fact-finding, dokumentasyon ng biktima at rekomendasyon para sa reparasyon at reforma sa institusyon bilang hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Matagumpay na na-rescue ng Ministry of Labor and Employment ang 10 mga bata sa bayan ng South OP, Maguindanao del Sur sa ilalim ng Bangsamoro Child Labor Sagip Program noong November 18. Sa pangunguna ng Bureau of Employment Promotion and Welfare na iligtas ang 10 mga bata na umano'y biktima ng child labor, kung saan kabilang sa mga nailigtas ang mga bata na nalagay sa mapanganib na trabaho, diskriminasyon, exploitation at child trafficking. Ayon sa MOLE, lahat sila ay pawang under 18 years old. Samantala, isinagawa rin ng BEPW ang formal payout ng tulong pinansyal at educational assistance para sa mga na-identify na child laborers mula sa barangay Romogaob at Kuya. Ang mga benepisyaryo ng karamihan ay nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura upang makatulong sa kanilang pamilya ay natukoy sa tulong ng NGO na Asia DHRRA at ng implementing partner nitong Community Organizers Multiversity. Binigyang diin din ni BEPW Director Sarah Jameson Swat na ang pangunahing layunin ng programa kung saan pinahahalagahan ang edukasyon at tamang paggamit ng tulong pinansyal upang mas maging epektibo ang benepisyo nito sa pangmatagalang panahon. Tumanggap ng tig 5,000 pesos livelihood assistance at isang backpack na puno ng school supplies ang mga benepisyaryo. Ang mga programang ito ay bahagi ng mandato ng MOLE na magsagawa ng child labor awareness campaigns at maalis na ang problema sa child labor sa rehiyon. Sumailalim ang mga benepisyaryo ng Unlad Pamilyang Bangsamoro Program ng Ministry of Social Services and Development sa 3 araw na Productivity Skills Enhancement Training on Dressmaking and Basic Carpentry noong November 15 to 17, 2025 sa Taganak, Tawi-Tawi. Nakatanggap ng livelihood kit sa unang araw ng aktibidad ang 20 mga benepisyaryo. Kabilang dito ang 3 UP-BP Scale-Up beneficiaries at siyam Bangsamoro Sagip Kabuhayan beneficiaries na nagbigay ng tig isang sewing kit. Samantala, 6 na UP-BP Scale-Up beneficiaries at 2 mula sa BSK ang tumanggap ng kani-kanilang toolbox para sa basic carpentry. Saklaw ng pagsasanay ang mahahalagang kasanayan sa pananahi at pagkakarpentero, gayon din ang values formation at basic bookkeeping upang mas mapalakas ang kakayahan ng mga benepisyaryo na magpatakbo ng sariling kabuhayan.
Nagkaroon din ng practical na demonstrasyon sa paggawa ng damit at pag-aayos ng mga kagamitang yari sa kahoy at iba pang simpleng konstruksyon. Inaasahan din na magtatanggap ng mga UPBP scale-up beneficiaries ang kanilang seed capital na nagkakahalaga ng 20,000 pesos bawat isa, habang 15,000 pesos naman ang nakatakdang ibigay sa bawat BSK beneficiary sa mga susunod na araw. Samantala, puno ng saya, kulay at inspirasyon ang pagdiriwang ng culmination program ng Bangsamoro Children's Month na pinangunahan ng MSSD Masiyu Unit noong November 13, 2025 sa bayan ng Masiyu. Mahigit 157 na bata mula edad 4 hanggang 18 years old kabilang ang ECCD learners piling mag-aaral sa elementarya at high school, mga nasa kolehiyo at out-of-school children ang masiglang nakibahagi sa iba't ibang aktibidad sa culmination program ng Bangsamoro Children's Month na pinangunahan ng MSSD sa Masiyu, Lanao del Sur. Bukod sa masiglang palaro, tampok din ang play area at iba't ibang booth display na kinagiliwan ng mga bata. Lalong nagningning ang selebrasyon sa pamamahagi ng bags at school supplies na naghatid ng ngiti at tuwa sa mga batang lumahok. Sa ating probinsya update, bilang bahagi ng misyon nitong dalhin ng Science, Technology at Innovation papalapit sa mga komunidad sa buong rehiyon ng Bangsamoro, opisyal nang sinimulan sa pamamagitan ng isang groundbreaking ceremony na pinangunahan ng Ministry of Science and Technology ang pagtatayo ng bagong Techno Hub sa Lamitan City, Basilan nito lamang Lunes, November 17, 2025. Ang Basilan Techno Hub ay bahagi ng 75 million establishment of Techno Hubs in strategic areas of BARMM, project na naglalayo makapagtayo ng mga Science, Technology and Innovation Center sa lungsod ng Cotabato, Special Geographic Area at Lamitan City, Basilan. Ang konstruksyon ng naturang hub ay sumisimbolo sa progresibong kaunlaran ng munisipalidad at nagpapalakas ng hangarin na isulong ang agham teknolohiya at pagbabago sa lugar. Hangad ng proyekto na mapalaganap ang science at technology sa mga komunidad ng BARMM at magsilbing sentro ng inobasyon, research at entrepreneurship na magbibigay lakas sa mga local talents at future Bangsamoro innovators. Nagsagawa ang Bangsamoro Sports Commission ng 3 araw na benchmarking visit sa Malaysia bilang bahagi ng kanilang inisyatiba na bumuo ng sportswear na may angkop na kultura para sa mga Bangsamoro athletes at coaches. Bumisita ang delegasyon ng Institute Sukan Negara at Majlis Sukan Negara upang mangkalap ng kaalaman na makakatulong sa disenyo ng kasuotang nagbibigay diin sa Bangsamoro identity habang tinitiyak ang modesty, comfort at functionality. Nagsagawa rin sila ng key informant interviews at focus group discussions kasama ang Malaysian sports officials, athletes at coaches. Nagpahayag ng pasasalamat ang BSC sa mainit na pagtanggap ng Malaysia at umaasang magbubukas ito ng mas matibay na partnership para sa sports development sa Bangsamoro. Ang mga findings mula sa pagbisita ay magiging bahagi ng mas malawak na pananaliksik ng BSC na gagabay sa pagdisenyo ng kinaharap na sports uniforms na nagbibigay honor sa Bangsamoro culture habang sumusunod sa modernong athletic standards. Makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ang Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ang ITCZ ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Sorsogon at Palawan, habang easterlies naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.